SMB versus Titan Ultra. Ang ganda pa ng umpisa ng Beerman dito. Suma-sidestep pa si Junmar Fajardo and looking like na okay lang sila na magkasama ng import sa loob. Nabibigyan pa ng paint touch for this slam dunk. Pero grabe din yung sipag ng Titan Ultra, especially sa mga possession and for this 3-point shot para kay Sahonya. Actually, wala pa namang big problem talaga sa SMB sa start eh. Siguro yung pag-contest lang kasi sobrang init ng Titan Ultra sa kanilang mga outside bomb. Kaya dikit lang. Sa second quarter, close ball game lang at dito na mararamdaman ng SMB yung pagiging masikip ng floor with Lee on the roster. So para maiwasan yun is nangyayari, nag-early attack na lang din sila eh. Kumbaga pareho na sila ng play style with Titan Ultra, which hindi sila ganun eh, na more on spacing and finding better shot. So yung Titan, pabor sa kanila yung takbo-takbo, and dito makikita nyo na sobrang sikip talaga with Junmar at Lee sa loob, leading to the fast break dunk of Cade Flores. In the third quarter, sobrang confident na ng Titan Ultra. Tapos syempre, yun nga, maiiwan yung dalawang big man after ng rebound. Tapos, ito na yung laro ni Joshua Munzon na going all the way sa fast break. At walang rim protection kasi iwan nga yung dalawa. Tsaka hindi napapakinabangan yung blocking ability ni Lee kasi dinadrag lang din siya sa labas ni Gilmore. Tapos inatake lang si Junmar sa paint. So, parang nonsense na kumuha ng ganyang import. Kasi, alam, si Junmar yung idrag sa outside, diba? Mas lalong risky. Tingnan nyo to, pagkakuha ng board, merong instruction talaga eh, na malinaw. Kaya, Cade, binaba agad yung bola for an early attack hanggang sa lumobo yung lamang ng Titan Ultra sa third quarter. So, ang ginawa ng SMB sa fourth quarter is hindi na pinaglaro yung import and nagkaroon ng mas malawak na space yung locals, especially si CJ Perez na hindi na naging masikip yung driving area. Meron ng enough space to operate yung kanyang mga shot making kaya nababa yung lamang eh. Pero nag-stick sa game plan yung Titan Ultra na i-punish ang SMB sa transition. As in, pag may chance or nakitang walking lang yung bigs, atake agad eh. Labas na labas yung laro ni Munzon dito, panalo ang Titan Ultra. Some takeaways sa larong ito is for SMB, una pa lang alam nating negats yung ganitong import pero tinuloy pa rin nila or waiting siguro sila na matapos yung KBL ni Benny Boatwright. Kumbaga, testing lang eh, no? Pero ito yung cost ng kanilang trial. For Titan Ultra naman, what a game plan. Simple but effective. Ayun talaga yung sinundan nila buong game eh. Kasi weakness ng SMB yung transition defense. So, palit na dapat agad ba ng import yung SMB or try pa ulit ng isa? Sa second game, Phoenix versus Meralco. Gonna be a good battle with Duel Masters starting hot kasi kita talaga natin yung pagiging team-oriented nila ngayon. Balance din yung point of attack. Merong pinupuntahan na import at Richie na more unselfish. Tsaka alam ng Phoenix yung ginagawa nila sa defense. Kumbaga, nasa drawing board na pag may attack sa paint, may help agad. Kasi ganun yung laro ng Meralco. Kumbaga magiging chess match ng dalawang coaches to eh. Actually, parang wala na nga ako masabi. Sobrang ganda ng laban. Nothing much to say talaga sa second, third period. Kumbaga, enjoyin mo na lang siya panoorin. Promise guys, worth it manood ng mga laro ng Phoenix at Meralco. Kaya, jump na lang tayo sa endgame. Sa final period, Chris Banquero made sure na maganda yung space niya for this drive para mapunta sa kanila yung momentum. For Phoenix naman, papasok na yung mga question sa mga player na bakit. Si Richie nag-struggle sa fourth quarter. Meron siyang 22 points sa first 3 quarters. So, nung puro minutes na pinasok si Escandor, who attempted this kind of shot, off freedom, kita pa lang sa bitaw eh. Hanggang sa na-maintain ng Meralco yung lamang nila and some takeaways for Phoenix is yun nga, yung question sa paggamit ng tao. Yes, okay talaga yung rotation ni Charles Chu. Meron lang talagang nasisingit eh. Even Perkins is nawawala ng playing time. So, papasok talaga yung mga ganitong tanong kung natatalo. Nung panalo sila, sige lang muna. Ganun talaga. For Meralco naman, missing piece talaga si Jason Brickman. He was steady all game long. Pag medyo sloppy na yung game, siya yung magsisettle. Tsaka, 0 turnovers, grabe lang. Alam niya kung kailan need pumuntos, kung kailan need ipasa. Kaya mas naging okay na naging off-ball si Newsome, which a perfect fit para sa kanila. So, GG's everyone. 2-0 na ang Meralco, 2-1 ang Phoenix.